pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. There's one thing that got me strong aside from God, it's my family. Hubert Webb at 5 iba pang nahatulan sa Visconde Massacre case nakalaya na mula sa 15 taong pagkakakulong matapos ipawalang sala ng Korte Suprema. Team leader ng NBI na humawak noon sa kaso, pumabor sa desisyon ng SC. From the very start, hindi naman to si Hubert ang may kasalanan dyan. Lauro Visconde halos gubuho naman ang mundo. Tulungan ninyo ako humanap sa tunay na kriminal. Absuelto, yan po ang desisyon ng Korte Suprema kay Hubert Webb at sa 6 na iba pang hinatulan sa Visconde Massacre. Isa po ito sa mga pinaka-kontrobersyal na kasong yumanig sa bansa dahil bukod sa karumal-dumalang krimen na nangyari sa isang exclusive subdivision, ilang miyembro ng mga prominenteng pamilya ang itinurong nasa likod ng massacre. Kaya naman sa kauna-unahang pagkakataon, nakauwi na si Webb sa bago nilang tahanan na ni minsay hindi niya nasilayan dahil sa 15 taong pagkakakulong. At live mula sa Parañaque City, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, Vicky, matapos ang mahaba at napaka-emosyonal raw na araw para sa mga Webb, ay nagpasya na muna ang pamilya na magpahinga sa ngayon. Kasama rito si Hubert na kanina ay nakausap ng GMA News. Hindi makapaniwala si Hubert Webb na makalipas ang maraming taon nang huling makita ang paboritong alagang si Jack. Sa ulado pa ng aso ang mga tricks na itinuro niya rito. Isa lang daw ito sa mga simpleng kasiyahan na hinahanap-hanap ni Hubert sa 15 taong pagkakakulong. With that, I was puppy. Good with me. I taught him how to eat cereal. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataong nakita ni Hubert ang bagong tahanan ng kanilang pamilya. Iba pa kasi ang tinitirhan nila noong makulong siya. Pero simula pa sa press con kaninang umaga, bukang bibig na ni Webb ang pananabik sa ngayoy binatilyo na niyang anak na pinili raw niyang hindi muna makita sa mahabang panahon. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin pinahihintulutan ng pamilya Webb na makuna ng video ang anak ni Hubert. Igan, Vicky, kanina lamang ay nakausap pa natin ang kapatid ni Hubert Webb na si Jason at ayon sa kanya ay hindi pa raw nagkikita si Hubert at ang anak nito hanggang sa ngayon at bukod dito ay tumanggi na si Jason na magbigay ng iba pang komento tungkol sa anak ng kanyang kapatid. 16 na Paskong araw ang ipinagdiwang ni Hubert Webb sa loob ng kulungan kaya naman magiging espesyal daw itong darating na 25 at bukod sa magpahinga ay wala pa naman daw ibang balak si Hubert sa mga susunod na araw. Live mula rito sa Parañaque, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Larawan nga ng galak at pasasalamat sina Hubert Webb at ang 5 iba pang pinalaya ngayong araw. Bagamat patuloy silang naninindigan na wala silang kinalaman sa massacre, hindi raw nila inaasahan ang pagdating ng araw na ito na siya na raw pinakamatamis nilang regalong matatanggap ngayong Pasko. Saksi si Ruth Cabal. Sa bawat pag-abot ng release order, nagpalakpakan at naghiyawan ng mga kaanak ng mga inabsuelto sa kontrobersyal na Visconde Massacre case. Ang mga papel na ito, pasaporte raw nila sa bagong buhay matapos ang 15 taong pagkakabilanggo. Bago nito humarap sa media sina Hubert Webb at 5 iba pang inabsuelto. Meron bang Tagalog word yung surreal? Paano ba ito? Hindi ko alam. Parang hindi pa totoo. Di man makapaniwala sa pagdating ng pinakahihintay niyang araw, giniit ni Hubert na simulat sa pulay inosente sila sa pagpatay sa mag-iinang Visconde. Naunawaan man daw niya ang sakit at galit na nararamdaman ni Lauro Visconde, kaysa rin daw siya sa paghahanap ng hustisya ng maparusahan ng mga totoong kriminal. Kung ayaw nila maniwala na ako talaga inosente, di sabay-sabay tayo magdasal na yung may kasalanan parusahan. Hinamon naman ni Hubert ang star witness na si Jessica Alfaro na nagdiin sa grupo nila sa massacre. Kung talagang totoo siya,
Di magpalay detector test kami lahat sabay-sabay. Para makita talaga kung sino talaga. Lahat kung gagawin namin Hindi ako natatakot. Kasabay nito, tinawanan ni Hubert ang akusasyon ng kampo ni Visconde na may ilang opisyal at hukom umano ang nabayaran para sila'y mapawalang sala. Sinasabi nga nila, binayaran yung passport, binayaran yung Amerikano, ba't ho ako magpapakulong ng 15 taon? Sa kabila ng lahat ng ito, binahagi ni Hubert ang pinakamahalagang bagay raw niyang natutunan sa 15 taon sa kulungan. Marunong ka dapat magpatawad sa gumawa sa'yo ng kasalanan. Mangiyak-ngiyak si Hubert pag napapag-usapan ng pamilya, pero napangiti namang parang bata kapag tinatanong tungkol sa kanyang love life. Gayunman sa ngayon, prioridad daw niya ang 17 taong gulang na anak na lalaki. We had to protect him kasi nung bagong lumabas to, di ba, medyo offensive yung mga tao masyado. Para sa security niya, we never brought him to jail. Natigil ng press con nang dumating ang pamilya Webb. Bawat isa sa kanila emosyonal. Naroon ang mga kapatid niyang sina Jason, Pinky at Mabel. Halatang nagpipigil pa ng emosyon si Hubert nang dumating ang kuyang si Fritz. Pero ang mga magulang niyang sina dating Senador Freddie Webb at Elizabeth, kalmado na nang makita si Hubert. Ngayon naman, lahat kami nakaiyak na, nakahigalgol na kami. Nailabas na namin lahat siguro nung pain namin na itinago namin ng matagal. Siguro natural na ngayon na medyo makangiti ka ng kaunti. Mag-alas 4 na nang makalabas ng NBP compound ng grupo ni Hubert. At sa kahuli-hulian niyang sandali sa loob ng kulungan, nanatiling animoy cheering squad ang kanyang pamilya. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Halos gumuho ang mundo. Yan naman po ang naramdaman ni Mang Lauro Visconde, ang padre de pamilyang namatayan ng may bahay at 2 anak sa paglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Hamon niya ngayon sa mga mahistrado, tulungan siyang hanapin ang tunay na salarin. At live mula sa Parañaque, saksi si James Velasquez. James. Yes, Vicky, sa mga sandaling ito ay nagpapahinga na lamang si Mang Lauro Visconde kasama ang ilang kamag-anak. Ngayon lamang siya, Vicky, nagkaroon ng pagkakataon na makapagpahinga matapos malaman na inabsuelto na ng Korte Suprema si Hubert Webb at mga kasama nito sa pagpatay sa kanyang mag-iina 19 na taon na ang nakararaan. Mag-aalas 6 ngayong gabi nagdaos ng misa sa tahanan ni Mang Lauro Visconde sa BF Homes Parañaque para ipagdasal ang kaluluwa ng kanyang asawa si Estrelita at mga anak ni sina Carmela at Jennifer. Walang mensahe si Mang Lauro sa pamilya Webb pero nagbitiw siya ng hamon sa mga otoridad. Inaano ko ang ating Korte Suprema na baguhin na ang symbol ng ating justice system. Pagkat parang hindi tumutugma sa mga nangyayari sa atin sa lipunan. Kayo na taong bayan ang inumatol kung tayo nga ba ay dapat pang maniwala sa ating criminal justice system. Dito kami pala. Dito kami. Kaninang umaga, animoy nagunawang mundo ni Mang Lauro Visconde nang mabalita ng pag-absuelto kay Hubert Webb at sa 6 na iba pang hinatulan sa pagmasakar sa kanyang mag-iina. Sa tindi ng naramdaman, tumaas ang presyon ni Mang Lauro. Habang nandulumo si Mang Lauro, di naman maitago ni VACC Chairman Dante Jimenez ang kanyang galit sa mga Supreme Court Justices na bumoto para maabsuelto ang mga hinatulan. Kayong mga PI kayong mga justices dyan, na nakita po namin ang inyong ginawa po dito. Pinatay ninyo ang criminal justice system. Nang mahimasmasan, ipinahayag ni Mang Lauro kung gaano kasakit para sa kanya na mapagkaitan daw ng hustisya. Akala ko, kakamtan ko ang kaparin sa pagkawala na aking naman sila. Pero hindi pa. Ito ang pangalawang kamatayan na aking pamilya. Ayon naman sa pamangkin ni Mang Lauro na si Boyet Visconde, sinabi raw sa kanya ng kanyang contact kay Jessica Alfaro na masama raw ang loob ng star witness sa desisyon ng Korte Suprema. Tumanggi na raw ito magbigay ng iba pang pahayag. At Vicky, bukas daw alas 4 ng hapon dadalawin daw ni Ginoong Visconde ang puntod ng kanyang mag-iina. Live mula sa Parañaque, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Questionable raw ang kalidad ng testimonya ng mga testigo, lalo na ng star witness na si Jessica Alfaro. Yan po ang ipinunto ng Korte Suprema sa kanilang desisyon na bumabaliktad sa guilty verdict ng Parañaque RTC laban kay Hubert Webb at sa 6 na iba pa. Ang pagbusisi sa hatol ng kataas-taasang hukuman sa report ng saksing si Teresa Andrada. The court embanked in a vote of 7-4
with 4 justices taking no part, has acquitted Hubert Jeffrey P. Webb, Antonio Lejano, Michael Gatchalian, Hospicio Fernandez, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, and Gerardo Byong for failure of the prosecution to prove their guilt beyond reasonable doubt. They are ordered release from detention unless held for another lawful cause. Sa 38 pahinang desisyon na sinulat ni Associate Justice Roberto Abad, sinabi ng korte na nabigo ang prosekusyon na mapatunayang guilty beyond reasonable doubt sina Hubert Webb at iba pa sa kasong pagpatay kina Estrelita at Jennifer at pagpatay at panggagahasa kay Carmela Vizconde. 7 mahistrado ang pumabor sa acquittal. Ipinunto ng korte ang pagiging questionable ng kalidad ng testimonya ng mga testigo. Kabilang na ang sa star witness na si Jessica Alfaro na isang informante ng NBI. Si Jessica Alfaro, meron siyang sinabi na sa mga NBI na iyaharap daw niya yung talagang gumawa. Dadalhin daw niya sa NBI yung talagang gumawa nung krimen. Pero after some time, hindi niya nagawa yon. Sinabi niya na ako na lang ang papapil dyan. Ako na lang. Nung una, sinabi niya na iyaharap niya yung gumawa. Alam niya. Ibig sabihin, hindi siya talagang nakakita nun. Si Alfaro ang nagturo kay Hubert na siyang gumahasa at pumatay kay Carmela. Itinuro rin niya ang grupo ni Hubert na pumatay sa mag-iinang Estrelita at Jennifer. Pero ayon sa korte, kung hindi raw nagsinungaling si Alfaro ay mahirap maipaliwanag kung bakit pumayag si Alfaro na sumama sa grupo ni Hubert papunta sa tirahan ng mga Vizconde. Nanguna pa sa pagpapapasok kina Hubert sa tirahan ni Carmela at nanatiling kasama ng grupo ni Hubert hanggang sa katapusan ng krimen. Sabi pa ng korte, bilang isang asset ng NBI, lagi itong nasa tanggapan ng ahensya. Nagkaroon ng access si Alfaro sa dokumento at impormasyon sa mga hawak na ebidensya ng NBI sa kaso. Bukod dito ay kaduda-duda ang pag-alok ni Alfaro sa NBI ng impormasyong may kakilala siya na may alam sa Vizconde massacre case. Hindi na iharap ni Alfaro ang ipinangakong testigo at sa halip ay nagpresenta na siya na ang papapel bilang informant. Ayon pa sa korte, bilang isang star witness ng NBI, kinailangan na rin ng NBI na ipamuka na credible si Alfaro matapos nilang ihayag na nalutasan nila ang crime of the decade. Nakapagtataka raw kung bakit di ito nakita ng Parañaque Regional Trial Court at Court of Appeals. Guilty ang naging hatol ng Parañaque RTC na kinatigan ng Court of Appeals. Ipinunto rin ng korte ang maraming inconsistencies sa testimonya ng mga testigo. Gaya na lang daw ng teorya ng prosekusyon na selos ang naging ugat ng krimen matapos umanong pagtaksila ni Carmela si Hubert na minsan umanong naging magnobyo. Kung totoo ito, tanong ng korte, bakit hindi ito alam ng mga kaibigan ni Carmela at tanging si Alfaro lamang ang nakakaalam? Teoryang kinontra mismo ng testimonya ni Lauro Vizconde na nagsabing ang ikinwento sa kanya noon ni Carmela ay may binasted daw siyang manliligaw na anak ng isang politiko na taga Parañaque. The quality of testimony shows that there are inherent inconsistencies. Also, supposed corroborations cannot be relied on. In all, there is reasonable and lingering doubt on the guilt of the accused. Pino na rin ang kataas-taasang hukuman ng pagbasura ng Parañaque Regional Trial Court at Court of Appeal sa alibay ni Hubert na nasa Amerika siya nang mangyari ang krimen. Sabi ng korte, hindi lahat ng alibay ay dapat ituring na fabricated o imbento. Kung totoo raw kasing inosente ang isang tao, ang tanging depensa niya ay isang denial at alibi. Sa desisyong ito ng kataas-taasang hukuman, 4 ang nag-dissent o di pumabor. Kabilang dito si Chief Justice Renato Corona. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Associate Justice Martin Villarama Jr. na hindi maisisiwalat ni Alfaro ang mga detalye nung gabi ng krimen kung hindi talaga siya kasama ni Hubert. Argumento pa ng mahistrado, tama ang Parañaque RTC at Court of Appeal sa pagbasura sa alibay ni Hubert. 4 na mahistrado naman ng Supreme Court ang nag-inhibit o di sumama sa deliberasyon at botohan. Kabilang dito si Associate Justice Antonio Carpio na umupong testigo noon ng depensa. Sa paglabas ng desisyon ng korte, hindi na naging basehan ng pagkawala ng semen specimen na ayon sa kampo ni Webb ay siyang magpapatunay na hindi niya ginahasa si Carmela. Tuluyan na rin ibinasura ng Korte Suprema ang anumang tsansang maghain ng motion for reconsideration si Lauro Vizconde. No more motion for reconsideration can be filed in this particular case. That would be tantamount to double jeopardy. Teresa Andrada, ang inyong saksi.